Alam niyo mga kapatid, naniniwala ako may special anointing ang Panginoon sa service na ito. Naniniwala ba kayo dyan, mga kapatid? Amen? Ako naniniwala may special anointing ang Panginoon. Ayaw nating sayangin ang pagkakataong ito. But before we proceed to the Word of God, paalala ko lang ho ha, ang Preachers Academy Global is still open for registration, mga kapatid. This is a great resource para sa lahat ng mga pastors and leaders. Marami ho nagtatanong, Pastor, open ba yan sa lahat? Yes, it's open for everyone. Lahat po kayo ay aking inaanyayahan. If you have the passion to share the Word of God, if you have the passion na hasain pa po ang inyong mga giftings when it comes to teaching, this is a great resource for you. Wherever you are, this is a global Preachers Academy. So lahat po kayo ay welcome. Ang seminar is via Zoom. 5 sessions po beginning August 14. If you have any more questions and inquiry, pasensya po, medyo mahirap sa akin mag-reply sa mga message nyo sa Facebook. Masyadong madami. Pero you can email preachersacademy@gmail.com para po ang mga team natin will answer all your inquiries. Si Jojo, nagpapa-shoutout siya. Hindi ko lang nabasa kung sino pinapa-shoutout niya. Anyway, I'm so excited to share the Word of God in your life. Who among you are excited to receive God's Word? Ilagay nyo nga po hands up emoji. Sino sa inyo excited ng mag-amen? Excited ng mag-agree sa sasabihin ng Panginoon sa atin? Kahit hindi nyo pa alam ang topic ng message natin. Kasi alam ko, pag narinig nyo yung topic, sabi ko nga sa social media team, huwag nyo ilagay yung topic o title ng message natin dun sa video title kasi yung iba baka hindi napakinggan to eh. Surprise, surprise. Sino sa inyo excited na to hear the Word of God? Kahit kayo nakaupo sa inyong living room o sa kitchen. Kung kayo po excited na mga kapatid, buksan po ninyo ang inyong mga Bible sa Matthew chapter 18. Ilabas na po ang mga notebook, ballpen at kung ano-ano pong gamit ninyo. Kasi kailangan i-preserve lahat ng revelation ng Panginoon sa inyo. Matthew 18, verse 21 to 20. Mga Bible readers na hindi nila title po, just by that verse, Matthew 18. Sabi ko dito, then Peter came to Jesus and asked, Lord, how often should I forgive someone who sins against me? 7 times? Verse 22. No, Jesus said, not 7 times, but 70 times 7. Verse 21. Sabi dito, Peter came to Jesus and asked, Lord, how often should I forgive someone who sins against me? Di ko nakikita yung viewers natin, for sure yung iba nag-leave na. Nag-leave na siguro yung iba. Kasi, nako, alam ko na topic niya na. Delikado ako dito. Hindi na nag-comment, ano? Sabi ni Peter, Lord, how often should I forgive someone who sinned against me? 7 times? Sabi ni Jesus, no, not 7 times, but 70 times 7. Yung iba naman, naguguluhan, ano ba yung 70 times 7? Ano ba sagot doon? I want to talk to you about on this subject. This is profound. Forgiveness is possible. Amen? Turn to your neighbor and say, forgiveness is possible. Ilagay nyo po sa comment section, if you have the ability to type, ilagay nyo, forgiveness is possible because that title can preach. Yung palang title na yung can preach. Ano mga kapatid, I'm quite hesitant sapagkat ang forgiveness po is a very sensitive subject. In fact, mga kapatid, even yung mga die-hard Christians ay nag-i-struggle na magpatawad. Kapag tinatopic natin ang forgiveness, kapag pinag-uusapan ng forgiveness, maraming Kristiyano ayaw itong pag-usapan. Ayaw itong pakailaman. Bakit? Kasi hindi porke pastor, hindi porke die-hard Christian, ay perfect ang forgiveness. In fact, mga kapatid, marami po hanggang ngayon ang nag-i-struggle pa rin with forgiveness. Ang nakakatuwa mga kapatid, if you think about it, alam natin ang benepisyo ng forgiveness sa ating buhay. Kapag ang tao nagpapatawad, bumababa ang blood pressure. Kapag ang tao nagpapatawad, nagkakaroon siya ng mas magandang mental health. Sabi yan ng Bible mas gumaganda, sabi ng science yan sabi rin ng mga pag-aaral, mga kapatid, kapag ang isang tao ay natutong magpatawad, yung kanyang self-esteem ay tumataas. Yung self-confidence tumitindi. Bumababa blood pressure, lumulusog ang puso, nawawalan ng anxiety, nawawalan ng stress. Ang daming benefits na hinahabol-habol natin sa gamot, pero pwedeng makuha sa pagpapatawad. Alam natin bilang mga Kristiyano that we ought to forgive one another. Pag sinabing ought, it's a must.
It is a must because God commanded it na kahit na tayo'y na-offend, as a Christian, we ought to forgive them. At alam nating mga Kristiyano na dapat po tayong magpatawad, yun nga lang ang problema, hindi natin alam kung paano magpapatawad. Yun ang malaking problema eh. Gusto ko, pastor mahirap, gusto ko naman kasi sinabi ng Panginoon, pero ang problema ko, paano? Kaya nga itong verse na ito sa Matthew chapter 18, katakataka na si Peter mismo ay lumapit sa ating Panginoong Yesus at siya'y nagtanong na maaaring tanong ng katabi mo ngayon. Ang tanong ni Peter, Lord, kapag nagpatawad ba ako, gaano kadami? 7 times ba? Now, that phrase, that question is quite logical in a sense. Alam niyo kung bakit? Nagkaroon ako ng konting research and I've learned mga kapatid na sa Jewish tradition pala, kung pagbabasihan ng Amos chapter 1 at Job chapter 33, ang mga Jewish people, ang kanilang mindset hanggang 3 beses nagkasala, pwede mong patawarin. Pero pag sumobra sa 3, medyo delikado na yan. Kaya nga yung tanong ni Peter, 7 times, medyo generous na yun eh. Parang dinoble niya na yung 3 na nakagawian nila. Ang sabi ni Peter, Lord, ilang beses ba dapat patawarin? 7 times ba? Which, pwede ko rin namang itanong siguro sa bawat isa sa atin na, pwede mo nga ba talagang lagyan ng number ang pagpapatawad? Dapat ba talaga nating lagyan ng bilang? Teka mo, tahimik yung mga nandito ngayon eh. Pati yung comment, tumahimik ng konti eh. Kasi delikado tayo dito sa pag-uusap na to, pastor. Bakit mga kapatid? Kasi hindi mo pwede, sa totoo lang mga kapatid, may tanong ako sa inyo, pwede mo bang lagyan ng numero ang pagpapatawad sa isang tao? No! Alam natin, hindi natin siya pwedeng lagyan ng number. Eh kung hindi, pastor, bakit si Jesus nilagyan niya ng number? Sabi ni Jesus, okay, hindi 7, kundi 70 times 7. Now, para po sa convenience ng lahat, sagutin ko na yung 70 times 7. Ang 70 times 7 is 490. Nagduda pa ako, tama ba yung 490. Pastor, kung hindi mo pwedeng lagyan ng number ang pagpapatawad, bakit sabi ni Jesus 490? Well, totoo, nilagay dyan sa Bible na 490, pero kung pag-aaralan mo ng mas malalim, sa Greek, ang ibig sabihin ng 490 dito is unlimited. Parang sinasabi ng ating Panginoong Yesus na kahit ilang beses pa silang magkasala, you cannot put a number on it kasi ang forgiveness unlimited at boundlessness. May boundlessness eh. Boundless siya eh. Hindi mo pwedeng lagyan ng limit. Sabi ni Peter rather, 7 times? No, not 7 times, but 490. In other words, sa sinasabi ng ating Panginoong Yesus, kahit ilang beses pa silang magkasala, kailangan mo silang patawarin. Pastor, para naman kung yung ginawa niya sa akin is unforgivable, I cannot forgive them. Nagsinungaling sila sa akin, they mistreated me, they hurt me, they took advantage of me, they abused me, they misunderstood me, they offended me. Walang kapatawaran ang kanilang ginawa sa akin. Now, I understand where are you coming from. All of us have been there. Ulitin ko ulit. All of us have been there. May nagsinungaling na sa atin, may nanloko na sa atin, may nanakit sa atin. We all have been there. But you don't have to stay there. Lahat tayo nanggaling na ron. Naging biktima po tayo. Niloko tayo, nasaktan tayo. We all have been there, but you don't have to stay there. Kasi sa totoo lang mga kapatid, hindi ka pwedeng mabuhay long enough sa earth na hindi ka ma-offend. Kapag buhay ka pa, sure, may makaka-offend sa'yo. Sure, may makakasakit ng damdamin mo. Sure, mapipikong ka sa katabi mo ngayon. Minsan ngayon, nagko-comment na lang, napipikong ka pa. Ano ba naman to? Puro GIF, mga pinagko-comment. Masayo-sayo pang ganun. Nagpipreach si pastor. Kaya nga sabi ng ating Panginoong Yesus, look at this. Luke 17. Things that make people fall into sin are bound to happen. Lahat ng mga offense, sabi ng King James, ay kailangang dumating. Offenses must come. It is bound to happen, but how terrible for the one who makes them happen. Verse 3. So watch what you do. Look at this, look at this. I'm so excited. Excited ba kayo? Excited kayo. Sabi dito, if your brother's sin, rebuke him. And if he repents, forgive him. If the time he comes to you saying, I repent, you must forgive him. Verse 5, the apostle said to the Lord, make our faith greater.
Sabi ng Panginoong Yesus, kapag nagkasala ang isang tao sa inyo, patawarin ninyo. Nabigla yata yung mga disciples. Sabi niya, Lord, increase our faith. Kasi sabi nila, Lord, parang hindi namin kaya yan. Siguro sinasabi ng iba, Pastor, sinaktan ako ng ex ko. Niloko ko na mahal ko sa buhay. Yung daddy ko, inabuse ako. Yung teacher ko, minaliit ako. Yung employer ko, hindi ako binibigyan ng pabor. But let me remind you, mga kapatid, God wants you to succeed. God wants you to become an overcomer. Ang gusto ng Lord, ikaw at ako ay magtagumpay. Lagay nyo nga po sa comment section yan. Gusto ng Lord na ako ay magtagumpay. Ibig sabihin, hindi ka nilikha ng Panginoon para magtanim ng sama ng loob. Ulitin ko uli, hindi ka nilikha ng Panginoon para magtanim ng sama ng loob. Hindi yan ang gustuhan ng ating Panginoon sa atin. You are not created to get hurt o na magtanim ng hatred sa ating puso, na magtanim ng sama ng loob sa ating buhay. You are not created for hurt, for hatred. Alam niyo, sabi ng maraming Bible scholars, mga kapatid, sabi ng maraming doctors rather, maraming mga ospital ngayon o maraming mga taong pasyente sa ospital ngayon ang pwedeng-pwede nang lumabas. Pwedeng-pwede na silang lumabas ng ospital kung magpapatawad lang sila. Kasi yung mga kapatid, malaki ang nagagawa ng forgiveness sa ating katawan. Na-try nyo na ho ba, mga kapatid, na may kilala ba kayo, nagpa-check up na kung saan-saan, kung ano-anong laboratory na ang tinignan pero walang nakitang sakit? Tapos sasabihin sa'yo, baka sa kinakain natin. Mga kinakain yung matatamis, mga maaalat. Naanin nyo ba yung sinasabi ko, matatamis, maaalat? Pero I believe that sometimes it's not about what you eat, but it's all about what's eating you. Your depression, the grudge, bitterness, sama ng loob, manghihina na kit, 5 years, 3 years, 2 years na hirap pa rin tayong patawarin. Yung dalawang bata nag-away, nakialam ang magulang, nag-away din. 1 hour later, yung bata magkabati na, yung parents magkagalit pa din. Is it happening? Yes, it is. Alam niyo mga kapatid, can you imagine a world? Imagine niyo ang mundo na punong-puno ng pagpapatawad at lahat tayo is in great harmony, may pagkakaisa. Gusto niyo po bang maranasan lahat tayo nagkakaisa? Ako gusto ko maranasan lahat. Ang sabi ng Psalms 133, how wonderful and pleasant it is when brothers live together in harmony. Kapag ang mga tao nagsasama-sama in harmony, ay grabe nangyayari sa kanilang buhay. Ano sabi ng verse 2, for harmony is as precious as the anointing oil that was poured over Aaron's head, that ran down his beard and onto the border of his robe. Verse 3, harmony is as refreshing as the dew from the Mount Hermon that falls on the mountains of Zion. And there the Lord has pronounced his blessing, even life everlasting. What is this verse saying? It's wonderful to see all of us are in harmony. Kasi ang sabi ng scripture, when you are in harmony, kung kayo'y nagkakasundo-sundo, hindi nag-aaway-away, hindi nagtatalo-talo, if you are living in harmony, the blessing will flow. Ang blessing dumadaloy kapag tayo ay hindi nag-aaway-away. Sino sa inyo mga kapatid gusto nyo pagpalain kayo ng ating Panginoon? Sino rito gusto nyo ang blessing ng Panginoon dumaloy sa inyo? If you want the blessing of God to flow in your life, learn to live in harmony. Huwag mong awayin. Mahalin mo. Sabi mo sa katabi mo, I love you. Pastor, you don't know what these people have been through? You don't know kung anong ginawa sa akin ng taong ito? Yes. Forgiveness, look at this. This is profound. Forgiveness may not change your past, but it can change your future. Forgiveness may not change that abuse, but forgiveness will change your future. So let me just encourage you and say this to you. It's a struggle, but forgiveness is possible. And forgiveness is possible, number one, forgiveness is possible if you will pray for them. Hinga nga lang tayong konti. Nawala na yung mga viewers. Forgiveness is possible when you learn how to pray with them. Ano ang sabi ng Luke chapter 6 verse 28? But to you who are willing to listen, I say this to you, love your enemies. Do good to those who hate you. Bless those who curse you.
and pray for those who hurt you. Ulitin ko yung verse 28. Bless those who curse you and pray. Lagyan nyo po sa comment section, pray for them. Pray for those who hurt you. Pinagpe-pray ko, mag-participate na po kayo. If someone slaps you on the one cheek, offer the other cheek also. If someone demands your coat, offer your shirt also. Pastor, ang dali lang yan. Pag-pray lang ba, madali ang gawin. Gusto ko at kayang-kaya kong ipag-pray ang aking mga kaaway. Sino sa inyo kaya nyo pong ipag-pray ang inyong mga kaaway? Kaya ko yan, Pastor. Pinagpe-pray ko mabilaukan, pinagpe-pray ko matalisod, pinagpe-pray ko mamatay. Magaling tayo mag-pray ng ganyan. Pero ang sinasabi ng Panginoon dito, pray for their success. Pray for their blessing. Why pray? The first step, mga kapatid, in order for us to live in harmony, the first step of forgiveness is to pray for them. I really believe in this. Na kapag ikaw kaya mong ipanalangin ng iyong kaaway, matututunan mo siyang mahalin. Kasi kapag nananalangin ka, you are connecting your heart to the heart of God. And when you connect your heart to the heart of God, forgiveness is possible. Amen. Kapag kumonekta ang puso mo sa puso ng Diyos, dun lang nagiging posible ang pagpapatawad. Amen. Bakit kailangan magpatawad? Kasi alam natin na kapag tayo ay nananalangin sa kanila, kapag tayo ay nagpipray para sa kanilang katagumpayan, ang forgiveness posible. Ulitin na naman natin argument natin, Pastor, hindi mo alam kung ano pinagdadaanan namin. Inalipusta ako niyan. Siniraan ako niyan. Kung ano-ano mga chismis niya, ininsulto ko niyan. Kaya dapat lang mata sa mata, ngipin sa ngipin. Kumbaga, kung ano ginawa nila sa akin, gagawin ko rin sa kanila. At mas sobra pa. Think about that. Mata sa mata, ngipin sa ngipin. In other words, kung ano yung ginawa nila sa akin, yun din ang gagawin ko sa kanila. And then naalala ko lang, habang nandito ako sa stage ng preparation ko ng message, naalala ko lang yung prayer na tinuro sa atin ng ating Panginoong Yesus. Do you remember that? Naalala niyo yung prayer ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin? Na tinuro niya sa atin? Ang sabi niya, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and, come on, comment, leave that in the comment. Forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Ibig sabihin ng panalangin niya, patawarin mo kami gaya ng pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin. Alam niyo ba masyadong gasgas yung prayer na yan? Hindi na alam ng tao kung ano yung ibig sabihin yan. Alam niyo ba ibig sabihin nung patawarin mo kami gaya ng pagpapatawad namin sa ibang tao? Think about that. Think about that prayer. Ang gusto mong sabihin, Lord, treat me the way I treat others. So yung level ng pagpapatawad ko, o yung level ng pagpapatawad mo, Lord, itumbas mo sa level ng pagpapatawad ko sa kaaway ko. So kung nahihirapan ako silang patawarin, mahirapan ka rin patawarin ako, Lord. Because ang sabi mo, patawarin mo sila gaya ng pagpapatawad nila sa akin. Ang nakakalungkot mga kapatid, gusto natin ang mata sa mata, ngipin sa ngipin, pero gusto mo rin ba yung level ng pagpapatawad mo sa iba, yun din ang level ng pagpapatawad ng Panginoon sa iyo? Kasi ang level ng pagpapatawad sa atin ng Panginoon completely erased our sin and shame. God has completely forgiven all your sins, past, present, and future. Why? Because of His love for you. Hindi mo deserve, pero binigay ng Panginoon. Kaya nga minsan kapag tayo nagpapatawad, hindi nila deserve, pero binibigay pa rin natin. Tingin nyo, wala makaimen sa sinasabi ko eh. We want God to be merciful, but sometimes we are merciless. Ulitin ko ulit. Sometimes we want God to be merciful, but we are merciless. Ano sabi ng Colossians chapter 3? Make allowance for each other's fault and forgive anyone who offends you. Remember, the Lord forgave you, so you must forgive others. Make allowances. Pagpasensyahan nyo ng konti. Huwag naman konting galit na kagad tayo. Tinignan ka lang, gusto mo nang patayin. Tinignan ka lang ng masama, gusto mo nang sumpain ng kanyang future. Ang sabi ni Pablo, bigyan nyo naman ng konting pasensya. Haba-habaan nyo naman ng konti ang pasensya nyo sa asawa nyo. Haba-habaan nyo ng konti pasensya nyo sa kaibigan nyo. Haba-habaan nyo ng konti ang pasensya nyo kahit nawawala-wala yung audio. Make allowances for each other's fault. Forgive anyone that offended you. Sometimes sa nakakalungkot, madali tayong ma-offend, mabagal tayong magpatawad. We are quick to be offended, but we are slow to forgive. Teka lang,
Anong utos ng Bible? Be quick to forgive. Ang utos ng Bible, maging mabilis tayo sa pagpapatawad, hindi sa pagka-offend. May kausap pa po ba ako mga kapatid? Amen? Alam niyo mga kapatid, may challenge ako sa mga taga-Gia Kamanaba at sa lahat ng nanonood dito. May challenge ako sa inyo mga kapatid. Sino rito gusto ng challenge? Taas kamay. Gusto niyo ma-challenge? Okay, may challenge ako sa inyo. Pabilisan tayong magpatawad. Pwede ba yun? Amen? Tanyo, wala na naman. May challenge ako sa lahat ng mga taga-Gia, CMNB at sa lahat ng nanonood ngayon. Ano ang challenge natin? Pabilisan tayong magpatawad. Pwede ba yun mga kapatid? Lagay niyo po sa comment section. Sige, challenge accepted. Pabilisan tayong magpatawad. Tingnan niyo sa Olympics. Di ba sa Olympics, yung takbo-takbo, Olympics, merong world record. Alam niyo dati wala namang world record eh. Pero simula nung nagkaroon ng world record, ang tao hinahabol na ma-beat yung world record. Kasi may nagsimula ng pattern. Ibig ko sabihin mga kapatid, kung ang pattern ng mundo mabagal magpatawad, ang simbahan dapat mag-create ng new world record. Pabilisan. Pabilisan sa pagpapatawad. Guinness World Record, Jose Marie Bollosa, pinakamabilis magpatawad. Guinness World Record, si Maylene Pasamonte, pinakamabilis magpatawad. Hallelujah. Si Venus, pabilisan magpatawad. Challenge accepted, Lord. Turuan mo kaming maging mabilis sa pagpapatawad. Ang problema natin, ang bagal magpatawad, mabilis mapikon. May kilala ba kayo mga kapatid? Ang lakas mang asar, ang bilis mapikon. Come on, huwag niyo itatag. Sino sa inyo mga kapatid, may kilala kayo, malakas mang asar, mabilis mapikon? Ang galing manlait, pero pag siya nilait, napipikon. Meron tayong bago ngayong pattern na dapat tinitingnan eh. Pastor, kung lahat mabagal magpatawad, turuan mo ang aming simbahan, turuan mo ang puso ko na maging mabilis sa pagpapatawad. Because forgiveness is only possible if you learn to pray for them, if you learn to be quick to forgive them. Number 2, forgiveness is possible if you decide to forgive. Ayan na. Ba't nagbabanggit ako ng ganyan, tahimik lahat? Forgiveness is possible if you will decide to forgive. Nagiging posible lang ang pagpapatawad, kapatid, kapag nagdidesisyon tayong magpatawad. Kilala niyo si Joseph? Si Joseph was mistreated. Yung kanyang mga kapatid, sinubukan siyang patayin. Tinapon siya sa balong walang tubig, ibinenta siya sa mga human traffickers. Ang tindi ng sinapit ni Joseph. Agree, disagree, 1/2, 1/4, 1/4, 1/2, disappear. Agree kayo mga kapatid? Pero sa dulo ng kanyang buhay, nung si Joseph ay nadala na sa success, nung siya'y napunta na sa palasyo, at nangailangan ng kanyang mga kapatid, lumapit sa kanya, hindi nila nakilala yung kanilang kuya. Joseph had a chance, ulitin ko, Joseph had a chance to get even. May pagkakataon si Joseph na gumanti, pahirapan, wag tulungan ang kanyang mga pamilya. Pero hindi yun ang kanyang ginawa. In fact, tinulungan niya ang kanyang pamilya, dinala pa sa Goshen, ang pinaka-abundant na lugar at that time. Kilala niyo si David? Come on. Come on. Kilala niyo si David? Si David, ilang taong nasa desert kasi hinahabol ni Saul para patayin. One time. Nung si David at ang kanyang mga kasama nasa kuweba, dumating si Saul. Ano si Saul ha? Sobrang galit kay David. Nagpadala ng 3,000 elite soldiers para habulin si David. Nag-iisa lang si David. Ang kanyang kalaban, 3,000 elite soldiers. Hinabol nila. Si Saul, habang sila'y naghahabol, nakaramdam ng sama ng tiyan. This is true. This is in the scripture. 1 Samuel. Gusto niyang magbuga ng himala. If you know kasi. Sama ng loob. Okay? Gusto niya magbuga. So pumasok siya sa kuweba, di niya alam nando si David. Si David na nagtatago, pumunta siya sa kuweba. Imagine niya sa kuweba. At may naglalabas ng himala. Alam niyo si David nasaan? Nasa likod. Which is hindi magandang pwesto. Siguro iba, kung hindi nyo pa nabasa yung part ng scripture na yun, si Saul na dudumi. Dumumi sa kuweba. Tawag ng kalikasan eh. Alam nyo nasaan si David? Nasa likod. A wrong place. Kapag isang tao ay dumudumi, anyway, magbuga ng himala. Ang sabi ng scripture, ang sabi ng mga kasama ni David, ayan na ang tsansa. Patayin mo na si Saul. At nung papalapit na si David, nakonsensya siya. Imbis na patayin si Saul na humahabol sa kanya for years, ang ginawa niya, pinutulan niya lang ng garment.
patunay na may chance siyang patayin, pero hindi niya pinatay. Alam niyo, sabi ng scripture, paglabas ni Saul dun sa kuweba, hinabol siya ni David, and sabi niya, King Saul, paano niyo nagawa sa akin to? Ba't kayo naniniwala sa bintang na ibang tao? Maganda po ang hangarin ko sa inyo. Meron akong tsansang patayin kayo, may tsansa akong gumanti sa inyo, pero hindi ko ginawa. In fact, mga kapatid, paglabas pa ni David, nakonsensya pa siya na pinutulan niya ng damit. Kasi ang sabi ni David, I cannot harm God's anointed. Hindi ko pwedeng gawin yun sa kanya. Nakonsensya siya, mga kapatid, to the point na kahit yung pagpilas na lang ng damit sa taong gustong pumatay sa kanya, sa taong nagpatalsik sa kanya sa palasyo, ay nakonsensya siya. Bakit? He doesn't afford. He had a chance to get even, but he did not. Ano ang sabi ni Saul sa kanya? You are a better man than I am. Kasi sinuklian mo ng kabutihan ang kasamaan ko sa iyo. Alam niyo, mga kapatid, many of us had a chance to get even. David had a chance. Joseph had a chance. But I would like to remind you, may chance kang gumanti, pero mag-decide kang magpatawad. Forgiveness is a decision. Forgiveness is a decision. Naalala niyo yung prodigal son sa Luke 15? Come on, somebody. Nakalimutan niyo na yata yung Luke 15. Yung kinuha niyo yung lahat ng mana niya sa kanyang tatay at pumunta siya sa pagkalayo-layong country. Nag-alaga siya ng baboy, mula sa kayamanan, bumagsak siya dahil he lived his life in a wild living, sabi ng scripture. Sabi ng Bible, nung siya'y nasa pig pen, kaharap niya yung baboy, pinagnanasaan niyang kainin yung pagkain ng baboy, sabi ng Bible, he came to his senses. Finally, natauan siya. Sabi niya, teka lang, hindi ito ang lugar ko. Hindi ito ang dapat kinalalagyan ko. Mga kapatid, meron akong sasabihin sa inyo, huwag kayong magagalit. Mahirap lang talagang tanggapin ito kasi medyo hard sa Tagalog. Pero sana po matauhan na tayo. Matauhan tayo na hindi mo deserve na mamuhay na may pride. Hindi mo deserve na mamuhay na may grudges. Hindi mo deserve na mamuhay na walang kapayapaan. Hindi mo deserve na mamuhay na ang liit-liit ng mundo mo kasi kung nasan siya, wala ka doon. You don't deserve it. Ang taong ito, ang batang itong nag-decide, sabi niya, okay, this is enough. I don't deserve to be living in this pride. Hindi ko deserve na mag-live ako dito sa failure na ito. Hindi ko deserve na mamuhay ako sa shame. Hindi ko deserve na mamuhay ako sa mistake. I have to go to my Father and reconcile myself. Mga kapatid, I want you to move towards reconciliation. I want you to move towards forgiveness. Magdesisyon po tayong patawarin ang mga taong ito. Ang forgiveness is releasing the grievance. Ang forgiveness is releasing the desire to get even. Yung pinapakawalan mo yung desire mong maghiganti kahit may chance kang maghiganti. Hallelujah. Habang palayo tayo ng palayo sa message, pahina ang mga amen natin. Pastor, pagpapatawad na yan eh. Pero alam niyo, si Jesus mas matindi nga eh. Jesus even took it further. Ang sabi niya, love your enemies. Wow, love my enemies. Ang sabi lang ni Jesus, hindi lang love. Ang sabi ni Paul sa Romans chapter 12, if your enemies are hungry, feed them. Sinaktan na ako, papakainin ko pa. If they are thirsty, give them something to drink. Pag nauuhaw, bigyan mo ng Gatorade. Why? In doing this, you will heap burning coals of shame on their heads. Jesus took it further. Sabi niya, kung yung kaopisina mo, galit ka, dalan mo ng lunch bukas. Kung nauuhaw, bilang mo ng tubig 1 galon. Feed them. Quench their thirst. You had a chance to get even, but you will choose to forgive. Because forgiveness is not a feeling. Hindi ako magpapatawad lang dahil feel kong magpatawad. Naawa ko, patawarin ko na. No, forgiveness is not a feeling. Forgiveness is a decision. Kapag hindi mo siya pinapatawad, kapatid, lumiliit ang mundo mo. As I said, pag nandun siya sa party, wala ka doon. Lagi kayong may social distancing kapag may kaaway ka. Wala pang COVID, social distance na kayo. Ang liit-liit ng bahay ninyo, wala na nga, yung sala nyo, doon na rin yung kama ninyo, pero hindi pa rin kayo nagkakasalubong. Because, galit kayo eh. Napansin nyo ba yun mga kapatid, kapag kagalit ka sa isang tao, lumiliit ang mundo mo? Pero sa totoo lang mga kapatid, think about it. May mga nagagawa ang kaaway na hindi nagagawa ng kaibigan. Minsan nga yung kaaway, may nagagawa pang mabuti sa iyo eh. Natuturuan ka magpasensya.
Natuturuan ka magpigil. Natuturuan ka maging composed. Eh yung kaibigan mo, pautang naman. Libre mo akong milk tea. Gumagawa pa ng okasyon niya para ilibre mo siya. Uy, naligo ka, libre ka naman. Uy, naggupit ka ng kuko, libre ka naman. In reality, mga kapatid, salamat na rin may mga taong nilalagay ang Lord para maging leadership development program ng buhay mo, na kung saan mahina pasensya mo at maiksi, pag nakakasalubong mo siya, kumukulo ang dugo mo, pero salamat sa iyo kahit kumukulo ang dugo ko. Ikaw ang leadership development program ng Diyos sa akin. Humahaba ang pasensya ko, natututo ko magpigil. And I will choose to forgive you. Amen? Forgiveness is a struggle, but forgiveness is possible. Pastor, they don't deserve my forgiveness. Hindi nila deserve na tratuhin ko sila ng tama. He broke my heart. Winasak niya ang puso ko. Binuhusan ng asido. Pinakain sa aso. He disappointed me. Yung iba naman, yung mga social, he disgusted me. Hindi naging tapat ang asawa ko sa akin. My parents let me down. My friends let me down. They don't deserve my forgiveness because they don't apologize. Hanggat di sila nagsosorry, pastor. Sila naman ang mali. Opo, kapatid. Sila ang mali. Pero ikaw yung Kristyano. Oh. Kailangan pastor, papatawarin ko lang sila pag nag-apologize sila if they meet halfway. Alam niyo kung bakit ganun ang thinking natin? Wala tayong revelation of forgiveness. Forgiveness is not justice. Think. Forgiveness is not justice. Forgiveness is always unfair. Kaya nga hindi fair. That's why you forgive. So my question is this before we go to my third point. Ano ang gusto mong tapusin? Yung bitterness o yung marriage? Anong gusto nating tapusin? Yung disappointment o yung friendship? Ano pang gusto nating tapusin? Yung resentment o yung relationship? Forgiveness is possible if you will decide to forgive. Kapatid, I know it's easier said than done. I admit that. Sabi ko nga sa inyo, we all have been there. But listen, unforgiveness will ruin you. Unforgiveness will destroy you. Wawasakin ka po kapag hindi ka marunong magpatawad. Unforgiveness will steal your joy. Unforgiveness will pickpocket your peace. Nanakawan ka niyan. I-snatchan ka niyan. Mag-decide po tayo mga kapatid to forgive. Even Jesus, when He was hung on the cross, look at this dinuraan, nilait, ininsulto, pinagdudahan. Jesus to. Crucify at the cross. Alam niyo po ba si Jesus merong 7 last words? 7 last words before He died. At alam niyo kung ano yung una sa 7 last words? Come on. Father, forgive them, for they don't know what they are doing. Ang unang-unang salitang lumabas sa bibig ng ating Panginoong Yesus nung siya'y ginugulpe, nung siya'y pinapako sa krus, ang sabi ni Jesus mismo, forgive them, because forgiveness is a decision. Nilait, ininsulto, binugbog, sinaktan, pero pinili ng ating Panginoong Yesus na magpatawad, gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa bawat isa sa atin. These soldiers doesn't earn it. These soldiers doesn't deserve it. But God forgave them anyway, and God forgave us anyway. Amen. Jesus is the walking picture that forgiveness is possible. Jesus is the walking picture that forgiveness is possible. And forgiveness is possible if you will learn to pray for them. And forgiveness is possible if you will decide to forgive. Forgiveness is possible. Number 3. Last one before we close. Forgiveness is possible if you will change the way you remember it. Forgiveness is possible if you change the way you remember it. Forgiveness is possible if you change the way you remember it. Narinig nyo na po ba yung katagang forgive and forget? Kamusta naman? Trinay nyo? Kamusta?
Ako trinay ko yung forgive and forget. You know what happened? It doesn't work. Doesn't work. Hindi porke pinatawad mo, nakalimutan mo na. Kung naabuso ka, makakalimutan mo ba yon? Kung nilamangan ka, makakalimutan mo ba yon? Forgiveness is not amnesia. Hindi porke nagpatawad, makakalimutan na. Forgiveness is not forgetting. You cannot forget it. But you can change the way you remember it. Hallelujah. You don't forget it, but you will change the way you remember it. Naabuso ka pa rin, pero every time naaalala mo siya ngayon after ng pagpapatawad, may purpose ang Diyos kung bakit ito nangyayari. You change the way you remember it. Amen? You cannot change the mess, but you can change the way you remember that mess. Sabi mo, that mess becomes a message. That test become a testimony. That abuse has a purpose. Yung panlalamang pagsisinungaling, they wronged me, nilait nila ako, ininsulto, pero ginamit ng Lord John para maging ako kung sino man ako ngayon. You change the way you remember it. Forgiveness is possible if you will just change. Don't just forget it. Change the way you remember it. Choose to forgive. Palayain po ninyo ang inyong sarili, mga kapatid. Change the way you remember it. Pag naaalala mo yung ginawa sa'yo 7 years from now, kung nasasaktan ka pa rin, naiiyak ka pa rin, probably you have to change the way you remember it. Yes, sinaktan ako. Yes, naghiwalay kami. Yes, inabuso ako. Yes, may naging problema kami. Yes, bumagsak ako. Yes, dinaya niya ako. But I will change the way I remember it. Thank you, Lord, sa mga ginawa sa akin nung una kasi pinalakas ako ng mga problema na yon. Salamat, ginawa nila ako ng kwento kasi sa pamamagitan nun. Pero akong kwentong ikukwento sa iba na ang Diyos ay nagpapatawad, na ang Diyos ay nagbibigay ng second chances. Just change the way you remember it. Choose to forgive. Forgiveness is freedom. Let it go. Alam nyo ba sa Greek, ang forgiveness, let it go. Yun ang ibig sabihin sa Greek. Send it away. Release it. Pakawalan. Kaya nga ang tawag natin, hold grudges. Hawak mo eh. Release the grudge. Release the pain. Sabi nyo nga sa katabi nyo, pakawalan mo. Amen? Alam kong masakit, pero pakawalan mo. Para sa'yo yan. Para lumaya ka. Release the offense and embrace forgiveness. Let it go. Ano sabi ng Bible? Ephesians 4. Get rid. Tignan nyo. Release. Get rid of all the bitterness. Get rid of all the rage. Get rid of all the anger. Get rid of harsh words, of slander, chismis. Get rid of it, as well as all types of evil behavior. Verse 32, kapit. Kapit, verse 2. Instead of bitterness, rage, anger, harsh words, and slander, be kind to each other. Tender-hearted, and forgiving one another, look at this, just as God through Christ has forgiven you. Hindi ka nagpapatawad para lang patawarin. Nagpapatawad ka kasi pinatawad ka ng ating Panginoon. Mga kapatid, ang galit hindi aalis hanggat di mo pinapakawalan. Ang pain hindi aalis hanggat hindi mo pinapakawalan. Magkatabi kayo sa church pero hindi kayo nagpapansinan. Magkatabi kayo sa cubicle pero hindi kayo nagkikibuan. Magkasama kayo sa bahay pero hindi kayo nag-uusap. Sabi niya kasi, Pastor, papanagutan niya ako. Sabi niya kasi, Pastor, papakasalan niya ako. Sabi niya kasi, Pastor, mahal niya ako. Kaya hawak-hawak mo. Dibdib na dibdib ka. Di ba alam? Sakit, Pastor, sakit. Kaya kami rage. Kaya may anger. Kaya may bitterness. I understand. As I said, I've been there. But don't deal. But the problem is that we are dealing with our yesterday's offense with today's energy. Ang lakas na binigay sa iyo ng Diyos ngayon para sa ngayon lang. Huwag mo nang dalhin yung nakaraan. Pakawalan mo na. Sino sa inyo gusto mag-succeed? Sino sa inyo naniniwala gusto ng Lord makamove forward ka? Unforgiveness is a stronghold. Di ba nakarinig nyo to? Pastor, nag-i-struggle akong magpatawad. 12 years na yan, ha? Nag-i-struggle. Hindi na struggle yan. Stronghold na yan. Unforgiveness is a gateway
A foothold. You are giving Satan a foothold. Alam niyo ibig sabihin ng foothold? Yung kapag ka nasa bahay ka, may pintuan, sinasara mo yung pintuan pero yung paa ni Satan nakapasok. Yun ang ibig sabihin ng foothold. You are giving him a foothold. Yung ibang area ng buhay mo kay Lord, pero itong part na to ng emotion mo hindi mo mabigay. Don't give Satan a foothold. Don't give him a gateway. Release the pain. Release that grudge. Mag-release ka ng pagpapatawad, kapatid. Release that anger. Release that bitterness. Release that frustration. And when you start to let go of the anger, the healing will start. Magsisimula lang ang paggaling kapag sinimulan mong pakawalan ang lahat ng galit. Kapatid, ang dami kasi natin misconception, pero hindi porke nagpapatawad ka, ibig sabihin tama sila. Kaya ka nagpapatawad, sinasabi mo lang, gusto kong maging malaya. Gusto ko nang pakawalan ng lahat ng ito. Mali sila, nakasakit sila, sinaktan nila ako, pero kaya ako magpapatawad, hindi ko sinasabing tama sila. Kaya ako nagpapatawad kasi gusto ko nang lumaya, ayoko na nito. Sugat ka na, hinahawakan pa, sakit. Hindi ko alam kung kaya, most probably hindi kaya ng camera natin, kaya sabi ko kailangan natin mag-upgrade, Okay. Malamang hindi nyo nakikita, pero meron po akong peklat dito. And every time nakikita ko tong peklat na to, I remember what happened. Now don't worry, walang subaksak sa akin, walang nanakit sa akin, sarili kong kagagawan. Pero naaalala ko, nung ako'y naglalaro at that time, I think mga 7 years old, 8 years old, naglalaro ako sa labas, and para ako natapilok, tumama to sa tapalodo, yung mudguard ng side guard. Tumama siya sa tapalodo, duguan talaga. Iyak ako na iyak, kasi dumudugo yung sugat, dinala ko ng nanay ko sa doktor. Tinahi, ilang tahi para huminto. Pero alam niyo mga kapatid, tinahi siya, nilagyan siya ng pampamanhid, ginamot siya, pero pag uwi ko ng bahay, hindi pa rin ako makalabas. Sugat pa Because yung sugat, pwede kang pigilang lumabas. Hindi ka makalabas dahil sa sugat. Hindi ako makapaglaro dahil sa sugat. Sino sa inyo nasugatan na rin mga kapatid? Nagkukulong ka sa kwarto kasi sugatan ka Amen? May sugat na nararamdaman Dito yung sugat ko nun. Ikaw kapatid, saan yung area ng sugat mo? Sa puso? Friendship ba yan? Relationship? All of us have been wounded. But. Question. Si Jesus, nasan yung kanyang sugat? On his hands. On his feet. On the side of his rib. That's the location of his wounds. Kung kilala niyo si Naaman sa scripture, he was a great soldier, a captain of the soldier, pero ang problema niya, may leprosy siya. Yung leprosy niya, ang kagandahan, di maganda yun obviously, pero ang kagandahan, natatago niya sa armor. Yung sugat, natatago niya sa armor, pero hindi lahat ng sugat kaya mo itago ng damit. Hindi lahat ng sugat kaya mong itago ng ngiti. Hindi lahat ng sugat kaya mong itago na sabi mo masaya ka, sabi mong Kristyano ka. Hindi lahat ng sugat kaya nito. Saan ang gagaling ang sugat na yan? At ang nakakalungkot mga kapatid, yung sugat ko kept me from going out for days. Pero nung gumaling na siya, at kahit hawakan ko ngayon, hindi na masakit. Yung sugat, naging peklat. Yung wound, naging scar. Ano kung bakit? Kasi kapag inaaya ko ng mga kalaro ko noon na lumabas, sabi ko, hindi pwede. May sugat ako Pag inaaya nila ako, patintero tayo, hindi pwede. May sugat ako Pag inaaya nila ako, tumbang preso tayo, hindi pwede. May sugat ako. Ngayon, pag inaaya nyo ako, Pastor, punta tayo sa church, hindi pwede. May peklat ako You cannot say that. Right? Yung excuse mo noong sugatan ka, hindi mo na excuse nung may peklat ka. Bakit mga kapatid? Yung sugat kept you from your destiny, but you cannot blame that wound forever. You cannot. Don't blame that wound forever. Hindi ko minamaliit. Hindi ko sinasabing hindi tayo nasaktan, pero hindi nyo pwedeng isisi habang buhay sa sugat ng nakaraan ang iyong future. This wound held me, but it's not holding me now. Because that wound became a scar. I was wounded,
But now I am whole. Now, every time titignan ko yung scars ko, o yung scar ko, this scar has a story. Your scar has a story. Lahat ng peklat natin sa katawan, may storya kung bakit siya nangyari. Hindi na nasasaktan pag tinatabig, pero you have a story to tell. It's not affecting me anymore. Gusto mong hawakan, bro? Not affecting me anymore. Ayain mo ako lumabas, hindi ko to dadahilan. Because I'm healed. Kapatid, kapag ang sugat hindi ginamot, it will keep you from your destiny. Pero hindi ka kayang pigilin ng peklat. In fact, kaya kang tulungan ng peklat. Ang sugat nakakapagpahina, pero ang peklat nakakapagpalakas. Oh, salamat na pagtagumpayan ko yung problema nga to. Oh, dati nga na heartbroken din ako, pero kinaya ko naman, pero kakayanin ko pa rin ngayon. Do you understand what I'm saying, mga kapatid? Remember Jesus? He was wounded. After 3 days, He rose again from the dead. Sabi ng scripture, sa first ever Sunday service ng mga disciples, nagpakita ang ating Panginoong Yesus. Ang problema, absent si Thomas. Kaya yung mga absent, marami kayo namimiss. Ang sabi ng scripture, si Jesus, habang takot na takot ang mga disciple, nagpakita ang ating Panginoong Yesus sa kanila. Ang sabi ni Jesus, peace be with you. Usap-usapan yun. Kasi nung si Thomas nawala, ang sabi nila kay Thomas, bro, wala ka dun. Alam mo ba, si Jesus nagpakita, He rose again from the dead. Ano ang sabi ni Thomas? Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang... Basahin natin para sure. Ang sabi ng John 20:24, are you excited? We'll end. Now, Thomas, called the twin, hindi pala siya doubter, no? Tayo lang nagtawag nun. Thomas the doubter. Thomas, called the twin, one of the 12 was not with them when Jesus came. Absent. Verse 25. The other disciples therefore said to him, we have seen the Lord. So he said to them, unless I see in his hands the print of his nails, and put a finger in the print of his nails, and put my hand into his side, I will not believe. Unless makita ko yung peklat. Unless makita ko, kasi ang proof na si Jesus ay totoong nabuhay na maguli, ay yung peklat sa kanyang kamay. Yung peklat sa kanyang paa. And after 8 days, come on somebody, 8 days later, next Sunday service, his disciples were again inside and Thomas was there. Present na siya ngayon. Jesus came. The doors being shut, and Jesus stood in the midst and said, Shalom. Look at this. Verse 27, and then Jesus said to Thomas, ang dami-daming disciples doon. Pero bakit si Thomas? May gusto ipakita ang ating Panginoong Yesus. Sabi ni Jesus, reach your finger here. Look at my hands. Reach your hand here. Put it on my side. Do not be unbelieving, but believing. Ang gusto lang naman ni Thomas makita yung scars. Kasi yung scars prove what Jesus went through. Kung ano pinagdaanan ng ating Panginoong Yesus. It's not wounds. Those were wounds. But now a scar. My scar is the evidence of what I have been through. This thing, nasugatan ka ngayon, pag natatouch ang subject na ito, nasasaktan ka, pag nahawakan yung sugat, umiiyak ka, mga kapatid, yung wound magiging scar. And that scar will prove what you went through. Magpagaling ka, kapatid. Release the pain. Release the bitterness. Whatever it is that wounded you, sino man ang nakasakit sa iyo, sino man ang nakasugat sa iyo, don't allow that wound to keep you from your destiny. Don't allow that wound to keep you from your miracle. Don't allow that wound to keep you from many opportunities that God is giving you. Yes, nasugatan ka. Yes, masakit. Pero wag mong hayaan na masabotage ng wound na yan yung future mo. Lahat ng sugat gagaling. At kapag gumaling na yan, you have a story to tell. What happened in the past can sabotage your future. Don't let that happen. And now that the wound is healed, tingnan nyo to, wala nang dugo. Nakikita kayong dugo? Wala na. May peklat? Meron.
The wound is healed. The scars remain. Kasi ang scar, this scar has a story to tell. Your scar has a story to tell. As I said, pag nasugatan tayo, mahina tayo, hirap tayong makisalamuha, hirap tayong magtiwala, hirap tayong harapin, but in reality, you cannot fix it if you don't face it. Hirap tayong harapin ang sitwasyon. That's understandable. Just give it time. Allow yourself to heal. Just release the pain. Release the bitterness. Release the forgiveness. And time will come. That wound will be healed and the scar will remain. And that scar will have a story to tell. Jesus helped me get through. Jesus did not forsake me. Jesus did not leave me. Hindi ako iniwan, hindi ako kinalimutan. Habang ang lahat kinalimutan ako, ang Diyos hindi ako kinalimutan. Pinabayaan nila ako, pero ang Diyos hindi ako pinabayaan. Forgiveness is possible when you learn and when you understand that through His grace and through His mercy, He has forgiven you as well. I can forgive because God has forgiven me. The same measure that God has given me is the same measure that I will give to them as well. Amen? Release it. Release the pain. Father, we thank you for this wonderful opportunity. It's not easy what our brethren have been going through right now. Ang kanilang pinagdadaanan ay hindi po madali, mahirap, masakit. Pero naniniwala po kaming walang imposible sa iyo. Lahat ng bagay ay posible, Panginoon. At kaya mong pagalingin ang anumang sugat na meron sa aming mga puso ngayon. Lord, marami po sa aming mga kapatid ngayon, wala mang sugat physical, pero wounded on the inside. Lord, I pray, heal them. Teach them, Lord God, to release forgiveness, to release the pain, to release that bitterness, to release that resentment, to release that offense. Offense na nagsilbing fence, Panginoon, para hindi kami makalaya. Nagsilbing fence para hindi kami makalabas at makasunod sa iyo. Lord, talk to us right now. Allow us to take a deep breath and release forgiveness. Release that pain. Kapatid, release that pain. Forgiveness is possible. Kung paano mo kami pinatawad, Panginoon, forgiveness is possible. Hindi kami deserving, but forgiveness is possible. We don't earn it, but forgiveness is possible. Father, we love you, and we are grateful for everything that you have done. Forgiveness is freedom, and we want to be free. To you be all the glory, honor, and all the praise. In Jesus' name we pray. If you receive it, shout amen. Palapakan natin ang ating Panginoon for everything that He has done. Lagay nyo nga po sa comment section, by His grace, I am forgiven, and by His grace, I can forgive.